Dati, akala ko tinalikuran na ako ng buong mundo, pero sa isang iglap, sa bansang ito na tinatawag na Pilipinas, muli kong natagpuan ang aking buhay. Ako ang babaeng laging may nakakabit na bansag sa aking pangalan, ang nobya ng 1 milyong pisong utang. Noong taglamig na iyon sa isang bulubunduking nayon sa Georgia, bumagsak ang aking ama. Ang aming bahay ay isinailalim sa foreclosure. Dalang tanging pag-asa na mailigtas ang aking pamilya, sumakay ako ng eroplano patungong Pilipinas. Ngunit ang lalaking naghihintay sa akin sa Cubao Bus Terminal ay hindi ang mayamang asawa na ipinangako ng marriage agency. Kupasin ang kanyang damit pantrabaho, magaspang ang kanyang mga kamay, at ang unang sinabi niya sa akin ay, "Ginaw ka ba? Nagugutom ka na siguro." Hindi ko alam noon na ang mga salitang iyon ang magliligtas sa buhay ko. At kasabay nito, magiging dahilan ng inggit at masamang balak ng iba. Pag-ibig ba ang natagpuan ko sa Pilipinas? O isa na namang transaksyon? Ipinanganak ako sa rehiyon ng Kakheti sa Georgia, sa isang maliit na nayon na napapaligiran ng mga ubasan. Ang aming pamilya ay nabubuhay sa pagsasaka ng ubas sa loob ng maraming henerasyon. Ang ubasan sa dalisdis ng bundok na iyon ay pamana pa ng aking lolo at ito ang aming tanging yaman. Ang aking ama ay isang matapat na tao, masipag ngunit sakitin. Noong ako ay 16 na taong gulang, na-diagnose ang aking ama na may sakit sa bato at nangailangan ng pangmatagalang gamutan. Ang mga gastusin sa ospital ay parang isang walang katapusang balon na lumalamon sa aming mga naipon. Itinigil ko ang pag-aaral sa high school at nagsimulang magtrabaho bilang isang caregiver sa klinika sa aming nayon. Sa umaga, nag-aalaga ako ng mga pasyente at sa gabi, umuuwi ako para tumulong sa ubasan. Ganito ang naging buhay ko sa loob ng 8 taon. Akala ko, kung magsisikap lang ako, darating ang araw na mababayaran namin ang aming mga utang at gagaling din ang aking ama. Ngunit tila ayaw kaming bigyan ng pagkakataon ng tadhana na makahinga. Noong nakaraang taglamig, biglang bumagsak ang aking ama. Na-stroke siya. Ang doktor ay tumayo sa labas ng ICU, seryoso ang kanyang mukha at sinabi sa akin, kailangan niya ng operasyon pero napakamahal nito. Nang tanungin ko kung magkano, nanghina ang aking mga tuhod at halos mapaluhod ako. Kasama ang mga naunang bayarin sa ospital at mga pautang, ang utang ng aming pamilya ay umabot na sa mahigit 1 milyong piso. Natanggap na namin ang notice of foreclosure para sa aming bahay. Araw-araw umiiyak ang aking ina. Ang aking mga nakababatang kapatid ay hindi na makapag-aral ng maayos. Nilapitan ko ang lahat ng kakilala sa aming nayon para mangutang ngunit walang gustong tumulong. Alam ng lahat na hindi namin kayang magbayad. Noong halos mawalan na ako ng pag-asa, nilapitan ako ng aking pinsan. Elena, magpakasal ka sa Pilipinas. Makakatulong iyon na bayaran ang utang ng pamilya. Natigilan ako. Paano makakabayad ng utang ang pag-aasawa? Inabot sa akin ng pinsan ko ang business card ng ahensya. Maaaring bayaran muna ang dowry para sa utang ng pamilya mo, pero kailangan mong pakasalan ang isang Pilipinong lalaki. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang halaga ko ay 1 milyong piso. Ang katotohanan iyon ay parang patalim na tumutusok sa aking puso. Hinawakan ng aking ina ang aking kamay at umiyak, hindi Elena. Hindi pwedeng pati ikaw ay ibenta. Ngunit buo na ang aking desisyon. Dahil bukod dito, wala na akong ibang paraan para mailigtas ang aking pamilya. Isang araw bago ako umalis, isang kaibigan mula sa nayon ang lumapit sa akin at bumulong, ang Pilipinas ay impyerno. Magiging alipin ka doon. Hindi ako sumagot, dahil ang buhay ko ay matagal ng impyerno. Sa sasakyan papuntang airport, tinitingnan ko sa bintana ang papalayo naming ubasan, ang dalisdis ng bundok at ang bahay na malapit ng ma-foreclose. Tinanong ko ang aking sarili sa isip, makakabalik pa kaya ako? O ito na ang huling pagkakataon na makikita ko ang lahat ng ito? Nang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, naiya halos lumabas ang puso ko sa aking dibdib. Napakaraming tao at lahat ay mabilis na kumikilos. Ang mga anunsyo sa airport ay nasa wikang Filipino na hindi ko maintindihan. Ang malalaking electronic board ay kumikislap sa napakaraming flight information. Mahigpit kong hinawakan ang aking bagahe at sinundan ng staff ng ahensya palabas ng terminal kung saan sumakay kami ng bus papuntang Cubao. Ang Pilipinas na nakikita ko mula sa bintana ay malayong malayo sa aking inaasahan. Mga matataas na gusali, malilinis na kalye at mga convenience store na bukas pa rin kahit hating gabi na. Pinagpawisan ng aking mga kamay sa kaba. Sabi ng ahensya,
Isang mayamang asawa ang naghihintay sa akin. May malaking bahay at magandang sasakyan. Ang mga magagandang larawang iyon ay umiikot sa aking isipan. Ngunit nang huminto ang bus sa Cubao Terminal at nakita ko ang lalaking naghihintay sa akin sa exit, lahat ng pangarap ko ay gumuho. Nakasuot siya ng isang kupasing damit pantrabaho, hindi katangkaran, at may bakas ng pagod sa kanyang mukha. Hawak niya ang isang piraso ng papel na may nakasulat na pangalan ko, Elena Vasilyeva. Lumapit ako at tumango. Sinabi niyang ang pangalan niya ay Jose Rizal Cruz. Tahimik niyang kinuha ang aking bagahe, hindi nagreklamo sa bigat nito. Tinanong ko kung masyadong mabigat, umiling siya at bahagyang ngumiti. Habang naglalakad kami papunta sa paradahan, huminto siya sa tapat ng isang 7-Eleven. Bumili siya ng 2 mainit na kape at isang supot ng pandesal. Inabot niya sa akin ang isa. Ginaw ka ba? Nagugutom ka na siguro. Ang mga salitang iyon ay halos magpaiyak sa akin. Hindi ako gaanong kumain sa eroplano at mula sa airport hanggang Cubao, nanginginig ako sa ginaw at kaba. Tinanggap ko ang mainit na kape at kumagat sa pandesal. Matamis at mainit, ang init ay gumapang mula sa aking mga kamay hanggang sa aking puso. Pagkasakay namin sa kanyang luma ngunit maayos na kotse, binuksan ni Jose ang aircon sa pinakamahinang setting. Kung natatakot ka, dahan-dahan lang tayo. Naging kakaiba ang pakiramdam ko. Sabi ng ahensya, ang mga lalaki ay nagmamadaling magpakasal at magkaanak. Ngunit ang lalaking ito ay nagsasabing, dahan-dahan lang tayo. Lalo akong nabahala. Natutunan ko na sa likod ng kabaitan ay laging may nakatagong layunin. Mabait lamang ang mga tao kapag may gusto silang makuha mula sa iyo. Ano ang gusto ni Jose? Pumasok ang sasakyan sa isang tahimik na eskinita sa isang lugar sa Quezon City at huminto sa harap ng isang lumang apartment building. Ito ang bahay natin. Tumingala ako sa gusali. Hindi ito bago o malaki, ngunit malinis. Binitbit ni Jose ang aking bagahe paakyat sa hagdanan. Pang-4 na palapag, sa pinakadulong unit. Binuksan niya ang pinto. Isang maliit na pasukan ang bumungad sa akin. Tinanggal ko ang aking sapatos at pumasok. Ang sala ay may isang simpleng sofa, isang maliit na TV at isang maliit na balkonahe sa labas ng bintana. Itinuro ni Jose ang isa sa mga silid. Ito ang kwarto mo. Natigilan ako. Sariling kwarto? Tumango si Jose. Masanay ka muna, huwag kang mag-alala. Sa sandaling iyon, napuno ako ng isang damdamin na hindi ko maipaliwanag. Ito ba ay kaligtasan o mas malalim na takot? Noong unang gabi, nilako ang pinto ng kwarto, sumandal sa pader at umupo sa sahig. Sa labas ng bintana ay ang tanawin ng gabi sa Quezon City, ang ilaw mula sa mga poste, ang paminsan-minsang tunog ng mga sasakyang dumadaan at ang tahol ng aso sa di kalayuan. Lahat ay bago at hindi pamilyar. Kinabukasan ng umaga, nagising ako sa ingay mula sa kusina. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng aking silid at lumabas. Nakita ko si Jose na naghahanda ng almusal sinangag, mainit na sabaw at ilang maliliit na ulam na nakahain sa maliit na mesa. Nang makita niya ako, sinabi niya, "Kain na." Maingat akong umupo. Naglagay siya ng isang kutsara sa harap ko, walang tinidor. "Marunong ka bang gumamit ng tinidor?" Umiling ako. "Okay lang, kutsara na lang ang gamitin mo." Sumubo ako ng kanin. Mainit at malambot. Tahimik na kumakain si Jose ng kanyang almusal, hindi nagsasalita. Pagkatapos kumain, tumayo siya at nagsimulang maghugas ng mga plato. Nagpanik ako at sinabi, "Ako na." Umiling si Jose. "Dahan-dahan kang matuto. Ngayon, ako muna." Nagbihis siya ng kanyang damit pantrabaho at naglakad papunta sa pinto. Bago umalis, lumingon siya sa akin. "Miss Elena, sana maging ligtas ka rin ngayong araw." Naramdaman kong kakaiba ang sinabi niya. Kakakilala pa lang namin, paanong kaligtasan ang tinutukoy niya. Nang magsara ang pinto, naging tahimik ang bahay. Umupo ako sa sofa, binuksan ang aking telepono at nag-message sa aking pamilya sa Georgia. Nakarating na ako, okay lang ako. Agad na sumagot ang aking ina. "Mag-ingat ka, Elena. Kung may problema, sabihin mo agad." Hindi ko magawang sumagot dahil hindi ko alam kung nasa problema nga ba talaga ako. Makalipas ang ilang araw, dinala ako ni Jose sa isang community center para sa mga dayuhang asawa. Dito, pwede kang mag-aral ng Tagalog. Libre ito. Pagpasok sa center, nakita ko ang ilang mga babae na katulad ko, mula sa iba't ibang bansa: Vietnam, Indonesia, Cambodia at Uzbekistan. Mabait ang guro, at dahan-dahan kaming tinuruan simula sa alpabeto. Sa oras ng pahinga, kinausap ako ng babaeng katabi ko.
Ang pangalan niya ay Thuy, mula sa Vietnam. Gaano ka nakatagal dito? Tanong niya. 1 linggo? Sagot ko. Tumango si Thuy. 3 taon na ako. Pero mahirap pa rin. Maingat kong tinanong, bakit? Tumingin si Thuy sa paligid at bumulong. Ang asawa ko. Kapag lasing, sinisigawan ako. Lahat ng pera, siya ang may hawak. Kahit bank account, ayaw akong bigyan. Nanlamig ako. Isa pang babae ang sumali sa usapan. Siya si Maria, mula sa Indonesia. Ganoon din ako. Ang biyanan ko, araw-araw akong pinapagalitan. Sabi niya, lahat ng ginagawa ko, mali. Isang babae naman ang nagsimulang umiyak. Nasaktan na ako. Minsan lang. Hindi ako makapagsalita. Ang asawa ko ay hindi umiinom, hindi naninigaw, at hindi nananakit. Sa katunayan na sobrang tahimik niya. Pauwi habang nasa kotse, muli kong tiningnan si Jose. Nakasuot pa rin siya ng luma niyang damit pantrabaho at ang mukha niya ay pagod pa rin habang naghihintay sa akin. Kamusta ang klase? Tanong niya. Mabuti naman, sagot ko. Habang nasa biyahe, iniisip ko, swerte ba ako? Ngunit ng gabing iyon, nagsimulang magbago ang lahat. Isang babae na nakilala ko sa center ang tumawag sa akin sa isang tabi. Hindi ko matandaan ang pangalan niya, ngunit malinaw sa isip ko ang kanyang mukha. Bumulong siya sa aking tainga, huwag kang magtiwala sa asawa mo. Nagulat ako. Bakit? Umiling siya. Lahat sila mabait sa simula. Tapos, magbabago rin sila. Mag-ingat ka. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang kabaitan ba ni Jose ay peke? O totoo? Hindi ko masabi ang pagkakaiba. Kinabukasan, nagsimula ang tunay na gulo. Ang babaeng iyon ay si Marites Tess Villanueva. Nalaman ko kalaunan na dati siyang manager sa isang transnational marriage agency at ngayon ay nakatira sa Quezon City na nagsasabing tumutulong siya sa mga dayuhang asawa. Madalas siyang nasa center at mabait siya sa lahat ng babae. Kung may problema kayo, tawagan niyo lang ako. Tutulungan ko kayo. Nakuha ko rin ang kanyang numero ng telepono. Noong una, nagpapasalamat ako. Sa isang dayuhang lugar na tulad nito, at hindi pa ako magaling magtagalog, ang pagkakaroon ng isang taong handang tumulong ay nagbigay sa akin ng kapanatagan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, napansin kong nagiging kakaiba ang mga tanong ni Tess. Magkano ang sweldo ng asawa mo? Sino ang may hawak ng bank account? Kailangan mo bang magpaalam sa kanya bago ka umalis? Matapat kong sinagot, hindi ko masyadong alam. Si Jose ang nag-aasikaso ng lahat. Kumunot ang noo ni Tess. Hindi pwede yan. Ang pera mo dapat ikaw ang may hawak. Medyo nataranta ako. Ang pera ko? Siyempre, magtatrabaho ka rin balang araw at sa sahod. Paano kung kunin lahat ng asawa mo? Hindi pa ako nagsisimulang magtrabaho. Hindi pa magaling ang Tagalog ko at hindi ko alam kung ano ang kaya kong gawin. Nagpatuloy si Tess. Ang mga dayuhang asawa ay dapat marunong tumanaw ng utang na loob, pero hindi dapat maging tanga at magpaloko. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking isipan. Sa pagitan ng pagtanaw ng utang na loob at pagiging tanga, nasaan ako? Ilang araw ang lumipas. Tinawagan ako ni Tess. Elena, sinubukan mo na bang alamin kung saan ginagastos ng asawa mo ang pera niya? Nagulat ako. Bakit ko kailangang alamin? Paano mo malalaman kung wala siyang ibang babae? Nagalit ako. Hindi ganyang tao si Jose. Ngunit patuloy na nagtanim ng pagdududa si Tess sa aking isipan. Masyado kang inosente. Lahat ng lalaki pare-pareho lang. Isang araw gusto ni Tess na tingnan ang cellphone ko. Maraming scammer dito sa Pilipinas. Tutulungan kitang i-check. Tumanggi ako ngunit hindi siya sumuko. Hanggang sa, nang hindi ko nalalaman, tinawagan niya si Jose. Nang umuwi si Jose mula sa trabaho, tahimik niyang sinabi sa akin. May tumawag sa akin na nagngangalang Tess Villanueva. Pinagpawisan ako ng malamig. Anong sinabi niya? Tinanong niya kung alam ko ba ang tungkol sa sitwasyon ng pamilya mo. Tinanong niya kung gaano karami ang alam ko. Namula ang mukha ko. Iyon ang pinakamalaki kong sikreto. Kalmado si Jose. Okay lang. Alam ko lahat. Nang gabing iyon, nag-message sa akin si Tess. Iiwan ka rin ng lalaking yan. Sino ba naman ang mag-aalaga sa isang nobyang may malaking utang? Tinitigan ko ang mensahe at umiyak. Mangyayari ba iyon? Matatapos din ba isang araw ang kabaitan ni Jose? Habang patuloy ang pag-atake ni Tess, nakatanggap din ako ng balita mula sa Georgia.
Isang lalaki na nagngangalang Nika ang kumontak sa akin. Sabi niya, nakuha niya ang numero ko sa pamamagitan ng isang kamag-anak. Elena, si Nika ito. Naalala mo ba ako? Naalala ko si Nika. Isa siyang loan shark sa Georgia. Sa labas, mukha siyang tumutulong sa mga mahihirap. Pero sa totoo lang, ginigipit niya sila para sa pera. Masama ang reputasyon niya sa aming nayon. Bakit ka tumawag? Narinig kong nasa Pilipinas ka na. Kamusta ka dyan? Maingat akong sumagot. Ayos lang. Tumawa si Nika. Ang tawang iyon ay nagbigay sa akin ng kaba. Narinig ko na ang mga lalaki sa Pilipinas ginagawang alipin ang mga dayuhang babae. Ganyan ka rin ba? Nagalit ako. Hindi. Mabait sa akin si Jose. Talaga? Ibig sabihin, mayaman siya? Hindi ako sumagot. Nagpatuloy si Nika. Hindi pa tapos bayaran ang utang ng pamilya mo, di ba? Humingi ka ng pera sa Pilipinong asawa mo. Mayayaman sila. Gusto ko nang ibaba ang telepono, ngunit malupit si Nika. Elena, tutulungan kita. Kung may problema ka dyan sa Pilipinas, tawagan mo ako. Ililigtas kita. Ilang araw ang lumipas, tumawag ulit si Nika. This time, mas direkta na siya. Pwede kong ibenta ang kwento mo sa media sa Georgia. Ang kwento ng isang babaeng Georgian na nagdurusa sa Pilipinas, magugustuhan yan ng mga tao. Nanlaki ang mga mata ko. Bakit mo gagawin yan? May pera dyan. May parte ka, may parte ako. Mariin akong tumanggi. Ayoko. Huwag mo na akong tatawagan. Ngunit nagsimulang magbanta si Nika. Kung hindi, pupuntahan ko ang pamilya mo. Hindi ba't kailangan pa ng tatay mo ng mas maraming pampagamot? Nahirapan akong huminga. Ang salitang ama pa lang ay sapat na para manikip ang dibdib ko. Alam na alam ni Nika ang kahinaan ko. Nang gabing iyon, may tumawag ulit mula sa Georgia. Ang ina ko. Elena, bumagsak na naman ang tatay mo. Halos mabitawan ko ang cellphone. Ano? Nasa ospital siya. Kailangan niya ng agarang operasyon. Bumuhos ang aking mga luha. Nasa tabi ko si Jose at nagtanong, anong nangyari? Hindi ko masabi. Paano ko sasabihin? Bumagsak na naman ang tatay ko, kailangan ng pera, pero ipinagkasundo na ako sa iyo dahil sa utang. Ang boses ni Nika ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Mayaman sila, humingi ka pa. Nakatayo ako sa sangandaan. Sasabihin ko ba kay Jose o hihingi ako ng tulong kay Nika? Kinabukasan ng umaga, nagdesisyon ako. Hindi ko sasabihin kay Jose. Susubukan kong lutasin ito ng mag-isa. Tumawag ako sa ospital sa Georgia at direktang tinanong ang doktor tungkol sa kalagayan ng aking ama. Kailangan siyang lagyan ng stent sa ugat. Kung hindi magagawa agad, delikado. Magkano po ang gastos? Humigit kumulang 810,000 piso. Napaupo ako sa sahig. 810,000 PHP. Pera na kailangang ipunin ni Jose sa loob ng ilang buwan ng pagtatrabaho. Hindi ko alam ang gagawin. Sa mga sumunod na araw, hindi ako makakain. Nag-aalala si Jose. Okay ka lang ba? Tumango ako. Okay lang ako, pero kasinungalingan iyon. Malapit na akong masira. Gabi-gabi, binubuksan ko ang aking banking app. Tinitingnan ang aking account. Walang laman. Gusto ko ring tingnan ang account ni Jose, ngunit hindi ko magawa. Isang gabi, kumatok si Jose sa pinto ng aking kwarto. Elena, pwede ka bang lumabas saglit? Binuksan ko ang pinto. Nakaupo si Jose sa sofa sa sala. Tahimik siyang nagsalita, parang may itinatago ka. Bumuhos ang aking mga luha. Hindi ko na kayang itago. Bumagsak na naman ang tatay ko. Kailangan niya ng operasyon. Tumango si Jose. Magkano? 810,000 piso. Natahimik si Jose saglit. Tapos, sinabi niya, bukas, pupunta tayo sa bangko. Mangungutang tayo. Gulat na gulat akong tumingin sa kanya. Bakit? Para iligtas ka, kailangan nating mangutang. Humagulgol ako. Hindi! Hindi pwedeng dahil sa akin magkakautang ka pa. May utang na ako sa'yo. Hinawakan ni Jose ang kamay ko. Ito ang unang beses na hinawakan niya ang kamay ko. Pamilya na tayo. Ang mga salitang iyon ay tuluyang nagpabagsak sa akin. Pamilya. May tumawag sa aking pamilya. Ngunit ang saya ay panandalian lamang. Kinabukasan ng umaga, tumunog ang telepono ni Jose. Galing ito sa kanyang kumpanya. Ang tumawag ay si Tess Villanueva. Nalaman ko kalaunan na tumawag si Tess sa kumpanya ni Jose at sinabi, ang asawa ni Jose ay may problema sa pera. May problema ba sa sweldo niya?
Nagsimulang magtsismisan ang mga katrabaho niya. Nang umuwi si Jose ng araw na iyon, wala siyang sinabi, ngunit nakikita ko na mas mabigat ang pasanin sa kanyang mga balikat. Galit na galit ako kay Tess, pero mas galit ako sa sarili ko. Naging pabigat ako. Nagsimulang mag-overtime si Jose. Trabaho sa umaga, trabaho sa gabi. Ang pagiging bus mechanic ay nakakapagod. Kailangang buhatin ang mabibigat na gamit, sumuot sa ilalim ng bus, amuyin ang langis, at tumayo buong araw. Naririnig ko siyang umuuwi ng madaling araw, ang tunog ng paghuhugas niya ng kamay sa banyo at ang mahinang daing. Isang umaga, nakita ko na may dugo sa lababo ng banyo. Tiningnan ko ang mga kamay ni Jose. Maraming sugat ang kanyang mga daliri. May sugat ka. Itinago ni Jose ang kanyang mga kamay. Wala to, normal lang sa trabaho. Napakasakit ng puso ko. Para iligtas ako, nasasaktan si Jose. Ilang araw ang lumipas, kahit Sabado at Linggo, umaalis si Jose. Sabi niya, pupunta siya sa garahe para maglinis at kumita ng extra. Kailangan kong kumita ng mas maraming pera. Pinakiusapan ko siyang magpahinga. Paano kung masira ang katawan mo? Ngunit umiling si Jose. Okay lang. Noong bata pa ako, mas mabibigat na trabaho ang ginawa ko. Nagsisinungaling siya. Nakikita ko, lalong pumapayat ang kanyang mukha at hindi na siya kumakain ng maayos. Isang gabi, hinimatay si Jose sa garahe. Isang katrabaho niya ang tumawag. Miss Elena, nasa ospital si Jose. Sumakay ako ng taxi at nagmamadaling pumunta sa ospital. Nang makita ko si Jose na nakahiga sa emergency room, hindi tumigil ang aking mga luha. Sabi ng doktor, pagod lang daw, kailangan magpahinga ng ilang araw. Umupo ako sa tabi ni Jose. Hawak ang kanyang mga kamay na puno ng sugat. Sorry. Idinilat ni Jose ang kanyang mga mata. Bakit ka nagsosorry? Dahil sa akin kaya ka nagkaganyan. Umiling si Jose. Ito ang pinili ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sumigaw ako. Mamamatay ka sa ginagawa mo. Itigil mo na. Gulat na tumingin sa akin si Jose. Ito ang unang pagkakataon na nagalit ako sa kanya. At doon, sa unang pagkakataon, ibinukas ni Jose ang kanyang nakaraan. Sa totoo lang, dati rin akong may utang. Natigilan ako. May utang din si Jose? Noong 25 ako, bumagsak ang negosyo ng tatay ko. Nagkautang kami ng 5 milyong piso. Napanganga ako. Hindi ako makapagsalita. 5 milyon? Huminto ako sa pag-aaral at nagtrabaho. Construction, pabrika, lahat ginawa ko. Kalmado ang boses ni Jose pero ramdam ko ang sakit sa likod nito. Nagkawatak-watak ang pamilya namin. Ang nanay ko tumira sa mga kamag-anak. Ang mga kapatid ko kanya-kanyang humanap ng paraan para mabuhay. Ipinakita ni Jose ang kanyang mga palad. Ginamit ko mga kamay na to para magtrabaho sa loob ng 10 taon. Binayaran ko lahat ng utang. Bumuhos ang aking mga luha. Kung ganoon, bakit ka pa ulit magkakaroon ng utang? Tumingin sa akin si Jose. Doon ko natutunan kung gaano kasakit husgahan ng isang tao base sa pera. Pumupunta ang mga naniningil sa bahay, kinukuha ang mga gamit. Ang singsing na itinatago ng nanay ko, ang relo ng tatay ko, lahat kinuha. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Jose. Tinawag kaming mga basura na hindi makapagbayad ng utang. Sa daan, kapag may nakakasalubong kaming kakilala, kailangan naming magtago. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Jose. Kaya nagpasya ako. Kung makakatagpo ako ng isang tao, hinding-hindi ko siya huhusgahan base sa pera. Tumingin sa akin si Jose. Nung una kitang makita, Elena, alam ko na agad. Ang taong ito may mabigat ding pinapasan. Umiyak ako, kaya pala sinabi mong dahan-dahan lang. Huwag matakot. Ang pagtatapat ni Jose ay tuluyang nagpabago sa aking puso. Sa unang pagkakataon sa Pilipinas, naramdaman kong tinrato ako bilang isang tao. Hindi bilang isang nobya ng utang, kundi bilang si Elena. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, tinawag ko siya ng maayos sa kanyang pangalan, Jose. Yumuko si Jose at ngumiti, Elena. Ngunit ang aming kaligayahan ay hindi nagtagal. Kinabukasan, tumawag si Nika. Nasa akin ang ebidensya na binili ka ng asawa mo. Malapit ko nang ilabas to. Nabitawan ko ang aking telepono. Ano ang gagawin ni Nika? Ang banta ni Nika ay simula pa lamang. Sa Georgia, sinimulan niyang baluktutin ang aking kwento. Nagpakalat ng mga chismis na binili ng isang Pilipinong lalaki, ang isang mahirap na babaeng Georgian. Nagpanggap pa siyang isang human rights activist at nagpa-interview sa media. Ang ganitong transnational marriage ay modern-day human trafficking.
Tinutulungan ko ang mga biktima. Ginamit ni Nika ang aking mga litrato, gumawa ng mga pekeng testimonya at nagsimulang manghingi ng donasyon. Nalinlang ang mga taga-Georgia. Marami ang nag-donate para tulungan ang kawawang si Elena. Ngunit kahit isang kusing ay walang nakarating sa akin. Lahat ay napunta kay Nika. Samantala, sa Pilipinas, kumikilos din si Tess. Nagreklamo siya sa aming barangay, sinasabing niloloko ng isang dayuhang asawa ang kanyang mister para sa pera. Purong kasinungalingan, ngunit nagsimulang mag-imbestiga ang barangay. Natakot ako. Mapapauwi ba ako? Napanatili ni Jose ang kanyang kalmado. Ang ebidensya ang magsasabi ng totoo. Ang sistema ay hindi nagsisinungaling. Nagsimula siyang pumunta sa bangko, ospital at barangay, kinokolekta ang lahat ng dokumento, bank transfer records, resibo ng ospital, mga recording ng tawag, lahat inihanda niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang lakas ng sistema ng Pilipinas. Lahat ng bagay ay may talaan, hindi maaaring magsinungaling. Ipinatawag kami ng mga opisyal ng barangay para sa investigasyon. Ang resulta, hindi totoo ang reklamo. Nabisto ang kasinungalingan ni Tess. Ngunit hindi sumuko si Tess. Inilabas niya ang kanyang huling baraha. Ako mismo ang pupunta sa Georgia para kausapin ang pamilya ni Elena at alamin ang katotohanan. Natakot ako. Ano ang sasabihin ni Tess sa pamilya ko? Sabi ni Jose, mauuna tayo. Hindi natin pwedeng hayaan na siya lang ang pumunta doon at guluhin ang isip ng pamilya mo. Ano? Pupunta ka sa Georgia? Oo. Kapag mag-isa kang pumunta, may masasabi na naman ang iba. Hindi ako makapaniwala. Pupunta si Jose sa Georgia para sa akin. Ngunit napakamahal ng pamasahe. May utang na siya. Okay lang. Magfa-file ako ng leave. Umiyak ako. Hanggang saan ang kayang isakripisyo ng lalaking ito para sa akin? Sumakay kami ng eroplano papuntang Georgia. Sabi ni Jose, ito ang unang beses niyang sumakay ng international flight. Tumingin siya sa bintana, namangha. Pagdating namin sa Georgia, kinakabahan ako. Matagal na akong hindi nakakauwi, ngunit hindi ako masaya. Nahihiya ako. Pumunta kami sa ospital. Nakahiga sa kama ang aking ama, mas payat. Nang makita niya ako, tumulo ang kanyang luha. Elena. Hinawakan ko ang kamay ng aking ama. Nakita niya si Jose at pagkatapos ay tumalikod. Patawarin mo ako. Ibinenta ko ang anak ko. Nahirapan akong huminga. Sinasaktan ng aking ama ang kanyang sarili. Lumuhod si Jose sa harap ng aking ama, yumuko at nagsalita. Itay, hindi niyo po ibinenta ang inyong anak. Iniligtas niyo siya. Hindi ko po inagaw si Elena. Natagpuan ko siya. Umiyak ang aking ama. Umiyak si Jose. At umiyak din ako. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Nika, kasunod si Tess. Dumating na ang sandali ng kanilang pagsasama. Sumigaw si Nika. Binili ng lalaking ito si Elena. May ebidensya ako. Sumunod si Tess. Pumunta ang babaeng ito dito para sa pera. Walang pag-ibig dyan. Nanginginig ako. Ngunit si Jose ay kalmadong kinuha ang isang folder ng mga dokumento mula sa kanyang bag. Bank transfer records, resibo ng ospital, mga recording ng tawag, sertipikasyon mula sa barangay, lahat ng ebidensya. Ito ang katotohanan. Inilatag ni Jose ang mga dokumento. Ang perang ibinigay ko sa pamilya ni Elena ay para lahat sa gastusin sa ospital. Narito ang mga resibo. Namutla ang mukha ni Nika, Ginang Villanueva. Ang mga tsismis na ikinalat ninyo ay pawang kasinungalingan. Narito ang resulta ng investigasyon ng barangay. Nataranta si Tess. Nagpatuloy si Jose, Nika, ang mga donasyon na hinihingi mo. Kahit isang kusing ay hindi natanggap ni Elena. Narito ang bank records mula sa Georgia. Sumigaw si Nika. Nagsisinungaling ka. Ngunit ang mga dokumento ay hindi nagsisinungaling. Ang maingat na sistema ng Pilipinas ay nagpatunay sa lahat ng katotohanan. Lumapit ang mga tao sa ospital. Tinawag ang mga pulis. Sa huli, pinalaya sina Nika at Tess. Hinawakan ng aking ama ang kamay ni Jose. Salamat. Yumuko si Jose. Hindi po. Ako ang dapat magpasalamat sa inyo. Nang gabing iyon, pinuntahan kami ng mga taga-nayon. Noong una, may pagdududa sa kanilang mga mata. Ngunit nang malaman nila ang katotohanan, naging respeto ito. Pagkatapos naming bumalik mula sa Georgia, unti-unting kumalat ang aming kwento sa Pilipinas. May nag-post nito sa social media. Nagsimulang magbigay ng pansin ang mga tao. May mga nag-alok ng tulong. At may mga gustong mag-donate ng pera sa amin. Ngunit tinanggihan ni Jose ang mga cash donation.
Salamat po sa lahat pero okay lang po kami. Pakipadala na lang po ng mga gamit medikal sa nayo ng pamilya ni Elena. Tinanggap ng mga tao ang suestiyo ni Jose. Nagpadala sila ng mga medical supplies, gamot at isang maliit na mobile clinic. Ang nayon sa Georgia ay nagkaroon ng mobile clinic. Hindi ito malaki ngunit nakakatulong ito sa mga may sakit. Ako ang naging tagasalin at consultant. Tumutulong sa mga babaeng nasa mahirap na sitwasyon tulad ko. Ang Pilipinas ay hindi impyerno. May mabubuting tao rin doon. Ibinahagi ko ang aking karanasan, sinusubukang bigyan sila ng pag-asa. Bumalik si Jose sa Pilipinas at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Isa pa ring bus mechanic, nakasuot pa rin ng damit pantrabaho. Ngunit may mga bagay na nagbago. Tuwing umaga, sinasabi pa rin niya ang parehong mga salita. Elena, sana maging ligtas ka rin ngayong araw. Ngunit ngayon, masasagot ko na siya dahil sa'yo, Jose. Kapag naririnig niya iyon, ngingiti si Jose at ngingiti rin ako. Naging matagumpay ang operasyon ng aking ama at unti-unti siyang lumalakas. Ang utang ng aming pamilya ay unti-unti na ring nababayaran. Sa Pilipinas, nag-aral ako ng Tagalog, kumuha ng mga sertipikasyon at nakahanap ng trabaho. Hindi na ako ang nobya ng utang. Ako si Elena Vasilyeva. Isang araw, nag-message si Tess. Ito ang huling mensahe niya. Hinding-hindi kayo magiging masaya. Tiningnan ko ang mensahe, ngumiti at binura ito dahil masaya na kami. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Isang babae mula sa nayon sa Georgia ang muling kumontak sa akin. Elena, gusto ko ring pumunta sa Pilipinas. Matutulungan mo ba ako? Tiningnan ko ang aking telepono. Isang bagong kwento ang magsisimula. Ang pangalan ng babae ay Tamara. 21 taong gulang, mula sa isang maliit na nayon sa labas ng Tbilisi. Mag-isang nagpapalaki sa dalawang nakababatang kapatid matapos mamatay ang kanilang mga magulang sa isang aksidente. Nagtatrabaho si Tamara sa isang restaurant para sa tuition ng kanyang mga kapatid. Elena, kung pupunta ako sa Pilipinas tulad mo, matutulungan ko ba ang pamilya ko? Nag-alangan akong sumagot. Paano ko sasagutin si Tamara? Ang Pilipinas ay hindi paraiso, pero hindi rin ito impyerno. Isa itong lugar kung saan may mga taong nakatira, may mabubuting tao, at may masasamang tao. Tinawagan ko si Tamara. Tamara, bago ka pumunta sa Pilipinas, may mga bagay kang dapat malaman. Matapat kong ikinuwento sa kanya ang aking karanasan, ang mga kasinungalingan ng mga ahensya, ang pagkakaroon ng mga taong tulad ni Tess, at ang panganib ng mga loan shark tulad ni Nika. Ngunit kasabay nito, may mga tao ring tulad ni Jose. Hindi lahat ng Pilipinong lalaki ay mabuti, pero hindi rin lahat ay masama. Ang mahalaga ay matuto kang humusga para sa iyong sarili at pumili para sa iyong sarili. Umiyak si Tamara. Natatakot ako, Elena, pero wala na akong ibang paraan. Naiintindihan ko ang mga salitang iyon dahil ganoon din ako dati. Tutulungan kita pero sa tamang paraan. Kinausap ko si Jose. Tumango siya. Elena, kung anong gusto mong gawin, gawin mo. Tutulong ako. Nagsimula kaming maghanap ng legal na paraan para kay Tamara, kumontak sa mga community center sa Pilipinas at naghanap ng mapagkakatiwalaang ahensya. Ang pinakamahalaga, binigyan namin si Tamara ng impormasyon para makapili siya. Ilang buwan ang lumipas. Nagsimulang mag-aral si Tamara ng Tagalog online. Sa pamamagitan ng video call, ilang beses niyang nakausap ang kanyang mapapangasawa. Ang lalaki ay may-ari ng isang maliit na karinderya sa Batangas, 45 taong gulang, diborsyado, ngunit mukhang matino. Elena, mapagkakatiwalaan ko ba ang taong ito? Hindi ko masagot, hindi ko pwedeng pagpasyahan para sa'yo, pero dahan-dahan mo siyang kilalanin. Kung may panganib, tawagan mo ako agad. Dumating si Tamara sa Pilipinas. Pumunta kami ni Jose sa Batangas para makita siya at ang kanyang asawa. Tahimik na tao ang asawa niya at maingat sa pakikitungo kay Tamara. Alagaan niyo po siyang mabuti, sabi ni Jose sa lalaki. Mahalagang kaibigan ni Elena si Tamara. Yumuko ang lalaki. Sinisikap ko po. Lumipas ang panahon. Paminsan-minsan, kumukontak sa akin si Tamara. Elena, mahirap, pero kinakaya ko. Pinalakas ko ang loob niya. Kung may problema, sabihin mo. Huwag mong sarilinin. Isang araw tumawag si Tamara. Umiiyak. Lasing ang asawa ko. Sinigawan niya ako. Nanikip ang dibdib ko. Nasaan ka ngayon? Nasa kwarto. Sinabi ko kay Jose. Agad kaming nagmaneho papuntang Batangas. Pagdating namin sa bahay ni Tamara, lasing ang kanyang asawa. Nakaupo sa sofa. Lumapit si Jose sa kanya. Anong nangyari? Yumuko ang lalaki. Pasensya na.
Mahina ang kita sa karinderya. Sobrang stress. Matatag na sinabi ni Jose. Naiintindihan ko ang stress, pero hindi pwedeng ibunton kay Tamara. Nang araw na iyon, isinama namin si Tamara. Pansamantala siyang tumira sa amin. Elena, anong gagawin ko? Hinawakan ko ang kamay ni Tamara. Ikaw ang magpapasya. Kung gusto mong bumalik, bumalik ka. Kung gusto mong manatili, manatili ka. Nag-isip si Tamara ng ilang araw at nagdesisyon. Bibigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Pero kung mauulit pa ito, tapos na. Bumalik si Tamara sa kanyang asawa. Lumuhod ang lalaki at humingi ng tawad. Hindi ko na uulitin, sinabi ni Jose sa lalaki. Bilang isang Pilipinong lalaki, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, ituring mo si Tamara bilang isang tao. Pagkatapos noon, unti-unting umayos ang sitwasyon ni Tamara. Nagbago rin ang kanyang asawa. Hindi perpekto, ngunit nagsisikap. Nag-message si Tamara sa akin, Elena, salamat. Kung wala ka, hindi ko kakayanin. Sumagot ako. Hindi tayo nag-iisa. Patuloy na lumipas ang panahon. Ang mobile clinic sa Nayon sa Georgia ay patuloy na gumagana at mas maraming tao ang natutulungan. Pabalik-balik ako sa pagitan ng Pilipinas at Georgia, nagiging tulay sa dalawang lugar. Si Jose ay isa pa ring bus mechanic. May pagkakataon siyang ma-promote sa kumpanya, ngunit tinanggihan niya. Gusto ko ang trabahong ito. Bagay sa akin ang gumawa gamit ang aking mga kamay. Ako naman ay nakakuha ng translator certification sa Pilipinas at nagsimulang magtrabaho bilang consultant sa isang community center. Tinutulungan ang mga babaeng dumating sa Pilipinas, tulad ko. Elena, ayaw ibigay ng asawa ko ang bank account ko. Elena, nakakatakot ang biyenan ko. Elena, namimiss ko na ang pamilya ko. Pinakikinggan ko ang kanilang mga kwento. Ibinabahagi ang aking karanasan. Hindi ka nag-iisa. Humingi ka ng tulong. Isang araw, muling lumitaw si Tess. Naghihintay siya sa akin sa labas ng community center. Elena, may gusto akong sabihin. Kinabahan ako. Ngunit nagbago na ang mukha ni Tess. Mukha siyang pagod at wala na ang dating talas ng kanyang tingin. Patawad, yumuko si Tess. Sobra ang ginawa ko. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan na hihingi ng tawad si Tess. Bakit mo ginawa iyon? Bumuntong hininga si Tess. Ang anak ko, nag-asawa rin ng dayuhan at pumunta sa Japan. Doon, nahihirapan siya. Doon ko lang naintindihan kung gaano ako naging malupit. Tiningnan ko si Tess. Isa rin siyang ina ng isang taong nag-aalala. Kamusta na ang anak mo? Hindi ko alam. Bihira na siyang kumontak. Nag-alangan ako saglit, tapos sinabi ko, kung may maitutulong ako, sabihin mo lang. Umiyak si Tess. Ganoon ang ginawa ko sa'yo. Umiling ako. Tapos na yon. Nang gabing iyon, sinabi ko kay Jose na pinatawad ko na si Tess. Ngumiti si Jose. Matatag ka, Elena. Umiling ako. Hindi matatag. Nagsisimula lang akong umintindi. Lahat ng tao ay may dahilan. Hinawakan ni Jose ang kamay ko. Kaya mahal kita. Namula ang mukha ko. Ito ang unang beses na sinabi ni Jose na mahal niya ako. Ako rin, Jose. Nagtawanan kami. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, natulog kami sa iisang silid. Wala nang takot. Kinabukasan ng umaga, sinabi pa rin ni Jose ang parehong mga salita. Elena, sana maging ligtas ka rin ngayong araw. Ngunit sa pagkakataong ito, ako ang unang sumagot. Sabay tayong magiging ligtas, Jose. Mula sa Georgia, tumawag ang aking ina. Elena, tinatanong ng tatay mo kung kailan daw niya makikita ang kanyang apo. Ngumiti ako. Malapit na siguro? Pagkababa ko ng telepono, tiningnan ko si Jose. Nakangiti rin si Jose. Ang aming kwento ay hindi pa tapos. Sa katunayan, nagsisimula pa lang. Ang buhay na nagsimula bilang isang nobya ng utang ay naging buhay ng isang taong nakakatulong sa iba. At sa aking tabi, laging nandyan si Jose. Elena, anong hapunan natin? Kung ano ang gusto ni Jose, iyon ang gusto ni Elena. Nagpapatuloy pa rin kami sa pag-aalaga sa isa't isa. Ngayon, alam ko na. Iyon ang pag-ibig. Sa labas ng bintana ay ang papalubog na araw sa Quezon City. Isa-isang sumisindi ang mga ilaw sa poste. Umuuwi na ang mga tao. Tapos na ang isang araw. Gusto ko ang tanawing ito. Ang dating dayuhang lupain ay naging tahanan na. Balang araw, ang aking anak ay lalaki. Habang tinitingnan ang tanawing ito, isang anak na magmamana ng dugo mula sa Georgia at Pilipinas. Sasabihin ko sa anak na iyon na sa mundo,
May mabubuting tao at may masasamang tao, ngunit huwag sumuko. Tiyak na may darating na isang taong magpoprotekta sa iyo. Tinawag ako ni Jose mula sa kusina. Elena, handa na ang pagkain. Papunta na. Tumayo ako. At naisip ko, swerte ba ako? O magaling lang akong pumili? Siguro pareho. Pero ang sigurado, hindi na ako ang nobya ng utang. Ako si Elena Vasilieva, asawa ni Jose Rizal Cruz, at pag-asa ng isang tao.